Hi, Direk. Yung zero waste advocacy mo, ano yung nag-trigger sa'yo nun? Siguro yung experience ko sa gobyerno. Yun, I think yung learnings ko when I was in government, when I was a barangay captain, I wanted to bring it to the set of our movies. Marami sa mga problema kasi natin, napakasimple yung solusyon. Yung pagbabaha, hindi lang yung problema ng mga drainage at kanal, yung pagbabaha. Ang isang malaking rason kung ba't nagbabaha sa Metro Manila ay dahil yung basura, pag hindi kinolekta, may kakalkal o kaya may darating yung aso o yung pusa o kaya hahanginin babagsak. Pag umulan ng konti, yung basura dadalhin sa mga estero natin, magsa-stock up. Minsan sa mismong C5, may baha. Nung pinapuntahan namin, isang malaking balikbayan box lang, nung tinanggal, nawala lahat ng tubig. So minsan, yung mga parang napaka-komplikadong mga problema, tulad ng pagbabaha sa Metro Manila, simple lang pala yung solusyon, ayusin natin yung pagtapon ng basura. And napansin ko kasi, yung tawag nila footprint, yung footprint ng mga shoot, minsan napakabigat. Pag alis nung set, may kalat dito, may kalat doon, may hukay dito, may punong nagkumitan doon. Pero I've seen throughout the years na a lot of productions have been more careful, lalo pag nag-shooting sila sa bundok, sa gubat. And ako, I wanted to take it further. At kaya naisipan namin mag-partner sa Mother Earth Foundation. And it's not perfect, pero nasimulan namin, so yung mga next projects, we're hoping to do better. Direk, in so much as we salute that effort sa production mismo, paano siya ma-emulate na makikita siya ng audience? Kasi hindi naman nakikita yung ganong effort eh. Sa totoo lang, minsan iniisip rin namin kung anong epekto rin ito sa produkto. Kasi baka mamaya, it's just something that happens behind the scenes. Pero, tulad ng sabi ni Ms. Rosel kanina, yung tamang pag-alaga sa tao, sa set, yung pagbibigay sa kanila ng pagtatrabaho sa kanila sa tamang oras, maayos na pagkain, maayos na service, maayos na pahingahan. Alam mo, it brings a lot to the people who work in our movies. So, yung mga artista namin, tsaka yung production staff namin, na alam na zero waste, na alam na may ginagawa kaming kakaiba sa pelikulang ito, I think it inspires them. And yun yung makikita ng audience. And hopefully, maging pioneer din kayo sa ganitong effort. Yes. Thank you. Thank you. Direk, ano po yung pinaka-mamimiss nyo at hindi nyo mamimiss sa showbiz given na maglalaan kayo ng oras sa Congress? If ever naman, ano pa yun? Ano talaga? Collaboration. Isa sa mga una ko na trabaho si Tito Johnny Delgado. And as a young director, I was 26 years old. Hindi mo pwede sabihin sa artistang yun na hindi mo pwede basta sabihin ko na gusto mo. Sa kanya ko natutunan yung makikipag-usap ka, makikipagkwentuhan ka, hihimayin niyo yung eksena na kayong dalawa lang, and may madi-discover ka na kakaiba. So ako, I work with a lot of people in government, and I continue to look for the best minds na makakatrabaho ko sa gobyerno. Pero nami-miss ko sa set, yung magaling na cinematographer, magaling na scriptwriter, magaling na artista. Parang sa production, napaka-normal, napakalikas, napaka-organic, na kukonsulta ka bilang direktor. And it's something that parang kailangan ng mas malaking effort pagdating sa politika. Kasi nagugulat yung iba pag magkukonsulta ako, pag magtatanong ako, hihingi ako ng advice. So I'll really miss that camaraderie. Pero hopefully, hindi naman ako aalis 100%. I'll still get to make movies. Yung hindi nyo po mamimiss? Yung hindi ko mamimiss sa showbiz, yung kinakabahan ako kasi unang araw ng box office, unang araw ng pelikula natin sa Taquilla, and yun siguro, yung nervyos. Pero siguro ganun din pakiramdam ko pag election. Yun. Pero exciting din yun eh. Exciting rin yung MMFF tapos hinihintay mo yung resulta. So ewan ko, wala yata akong hindi mabilis. I'll miss everything. Thanks, sir. Thank you. Direk, one question lang. Alam ko po na Congress po yung tinatakbuhan nyo ngayon. Pero sa future po kaya, any plans po na tumakbo din po kayo
kayo sa Senate? Parang hindi. I see myself na kung meron akong tatakbuhin later on, it's being mayor of Taguig ulit. Pero aside from Congress, I really wanna focus. Naniniwala ako na kailangan ayusin mo lang yung sarili mong bakuran eh. Like ngayon, even in production, with Rain Entertainment, napakaliit, parang yung focus namin how to fix our own production. And sana maka-impluensya kami sa iba. Pero nakita namin, the best way we can do that is to make sure Rain Entertainment is run well. Ako ganun din yung philosophy ko in governance. There's so many great minds, there's so many good people. Tingin ko yung importante muna maayos namin yung lungsod ng Taguig at magkaroon ng collaboration with the stakeholders of the city of Taguig. So if anything, I think after Congress, maybe I'll run for mayor of the city of Taguig. Pero wala akong ambisyon or interest in national politics or in national government. Thank you. Thank you. Hi, Direk. So, first of all, diba lagi po sinasabi sa mga artists that they're not gonna make politics as their backup plan or what? Tapos yun yung po yung lagi lang nire-reiterate po. So, for you naman po, paano nyo po ipapakita na hindi nyo po gawing backup plan yung political sugar? I think that's making sure that I continue to produce because para sa akin, yung entertainment, it's something I love. But it's also, ito rin yung hanap buhay ko. So sa akin, politics is not where I make money or earn money. I think politics is where public service is where you should serve the people. That's why I'm so blessed na I get to do something that I love so much and I get to earn money, and that's in producing and directing. I did a telenovela this year. I finished High Street with ABS-CBN. Napaka-blessed ko na nakakapag-direct pa ako, nagagamit ko yung skills ko as a director. Nasasweldohan ako ng maganda dahil maganda ang sweldo ng mga director. And I'm hoping that when the industry does better, or as the industry does better, then our company will do better also. Pero low maintenance naman ako eh. Konti lang yung hinahanap ko sa buhay. So to me, money is not that important naman. Importante ha, pero hindi naman yung pinaka-importante bagay. Yan, pero i-clear na natin, last year po yung High Street ni Direk. Last year pala, 2025 na pa. Yes, Hannah? Direk, kasi di ba po yung BGC merong certain belief sa mga tao na pang mayaman lang or pang elitista lang or what. So, should you win po, paano nyo po mapapalapit yung BGC and Taguig as a whole sa masa? Ito, harap ako dun sa taga-ususan. Kaya napakahalaga sa akin, and that's why I want to run in District 1, yung distrito ng Taguig at Pateros. Dahil ilan lang naman ang Rockwell, ilan lang ang BGC, ilan lang naman ang Eastwood sa Metro Manila. Yung totoong mga lugar kung saan nabubuhay, saan nagtatrabaho, saan nagko-commute, mga kababayan natin, is not BGC, is not Rockwell, is not Eastwood. Kami, ang gusto namin gawin sa Taguig, dalhin yung development in all areas. Yung Central Business District namin, gusto namin i-emulate sa Lakeshore, gusto natin i-emulate sa Arca South, gusto natin i-emulate sa dulo ng Mariano kung nasaan yung Vista Mall. Naniniwala kami na hindi dapat yung pocket communities lang. Kasi pag pocket communities, kaya kung maraming traffic. Kasi mula Caloocan, mula Quezon City, doon tayo magtatrabaho. Pero kung yung trabaho natin, it's just 10 minutes away. Kung yung pockets of development nasa Lakeshore, nasa Levy Mariano, nasa Arca South, nasa BGC, you can work and live in an area na kung saan pwede ka magbisikleta, kung saan pwede ka maglakad. So yun yung kind of communities that we want to build for the future. Thank you. Thank you.